Good morning, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay humaharap ngayon sa salamin ng ating buhay. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Now, sa ating pong Korte Suprema, kapag sila po ay nagpardon ng isang kriminal, kanila itong pinalalaya. Sa katwirang maaring ito ay dahil sa habag, o maaring tinapos niya ang mga taon ng kanyang sentensya. Pero masaklap, bagamat siya ay pardon na, siya ay pinalaya na, nananatili pa rin ang kanyang criminal record as a convicted person. Nangyari po sa akin yan, kaya hindi makakuha ng NBI, sapagkat nandun yung aking record, bagamat ito ay pinatawad na. So, problema po yun. Pero kaiba po ang korte ng langit. Kapag ka ang langit po ay nagpatawad ng isang makasalanan, marahil ito'y, at kadalasan, hindi marahil, kundi ito'y bunga po ng kahabagan ng Diyos, ang pinakamasaya nito, walang naiiwang record na isang sinner o isang convicted criminal because we, spiritually, are convicted criminal sa harapan po ng Panginoon. Pero kapag ka ikaw ay pinatawad, pinawalang sala, burado lahat ang iyong listahan at ang makikita lamang ay ang righteousness ni Christ sa buhay mo. Kaya napakaganda po ang paksang ito. Kung tawagin to ay justification. Now, hindi ko gagamitin ang English justification, gagamitin ko ang Tagalog na pag-aaring ganap. Justification kasi marami pong kahulugan sa atin. Pag sinabing justification, maaaring ikaw ay pinawalang sala o di kaya iyong ipinagtatanggol ang iyong sariling katwiran. You're justifying yourself. O di kaya yung matuwid o yung mali, ginajustify ng iba't ibang mga tao, lalo na pagdating sa politika. Kaya mas maari po, mas para sa akin, bagamat justification, iyon po ay isang biblical doctrine, pero pahintulot niyong gamitin ko yung sinabi sa Section 18 ng Tagalog, pag-aaring ganap. Ikaw ay inaring ganap. Meaning to say, wala kang criminal record, ganap ka. Now, gusto kong basahin muna ang ilang mga talata bago tayo pumunta sa bawat punto ng ating paksa. Romans chapter 8 verse 1, ganito ang sabi, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Ito po ay nagpapakita o this implied ng isang Kristiyano once pinatawad ng Diyos, ginastify ng Panginoon, siya po'y hindi na mawawala, hindi na mapapahamak, walang sino mang maaring mag-condemn sa Kanya. Ibig sabihin, once you are saved, you will remain as saved person. Wala na pong kahatulan. Psalms 103 verse 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway, ang ating kasalanan. Hindi ginamit dito ang north at south, sapagkat ang north, pag ikaw'y pumunta sa north, libutin mo ng daigdig sa north, darating ka sa south. Pero ang south din, pag lumibot mo, darating ka sa north. Whereas, yung pong east and west, hiwalay po yun. Ganun po, ginawa ng Panginoon sa ating kasalanan sa pagpapatawad, Kanya itong pinaghiwalay. Wala na po tayong kaugnayan. Hebrews 8:12, ganito ang sabi, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Mayroon parang hindi magawa ang Diyos. Ang sabi nga, there is no impossible with God. Pero mayroon ding imposible na kanyang hindi magawa. Ano yun? Hindi niya magawang alalahanin ang kasalanan mo. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ. Yun po yung kagandahan ng justification. Again, sa Old Testament, Jeremiah 31:34. Ganito ang sabi po ng Jeremiah, at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanilang hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan
at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Sorry. Hindi na po alalahanin ng Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Justification. You are justified. Just as if you do not commit sin. Para bang ganun ang ibig sabihin ng justification. At ang sabi, ilalagay ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso. Hebrews chapter 10 verse 26, I think, 16, ganito rin ang pagkakasabi. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan. Anong raw ilalagay ng Diyos? Sa New Covenant ito, promise, na sa bawat Kristiyano, ang kautusan ng Diyos, ilalagay ng Diyos dito sa atin. Ang sabi, ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Now, balik tayo sa Hebrews 5:12, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan pang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kaya nangangailangan ng gatas at hindi pagkaing matigas. Ibig sabihin, yung pong mga sanggol sa pananampalataya, kailangang turuan, kailangang pagbawalan. Bawal yan, bawal ang ganito. Turuan ang ganito ng mga elementary teachings. Pero sa mga totoong Kristiyano na lumalago, ang kautusan ng Diyos, ano yung kautusan ng the law of the Lord? Hindi na tayo nagdidepende sa kautusan ng Diyos para maligtas, kundi ang kautusan inilagay sa puso para ito ang mag-convict sa atin ano yung tama at mali. Kaya nga tayo po ay hindi na namumuhay sa utos ng tao. That is legalism. Bakit po? Sa lahat po ng justified person, nasa kanya ang law of Christ. Kailangan lang tayo lumago nito upang mas malawak ang kaalaman natin which is good and what is bad. Kaya nga, hindi na dapat nating turuan, utusan ng tao, mali ang ginagawa mo, mali ang panunod ng sini mo, mali ang paninigarilyo mo. Ang isang malago, alam niya na ang kautusan ng Diyos. So hindi na tayo mabubuhay sa utos ng Panginoon. That is legalism again. Pero dahil ang kautusan ng Diyos nasa atin, lumalago tayo, tayo po ay nagiging isang liwanag sa sanlibutan. Ang sabi nga, Isaiah 4:6, my people perish for lack of knowledge. Hindi dahil walang knowledge, kundi tinatanggihan nila ang knowledge. Makikita nyo ngayon na mga sanggol na Kristiyano, kailang utusan mo, huwag kang pumunta dyan, huwag kang uminom, bawal yan, bawal yan. Kaya tuloy ang Kristyanismo, puros bawal. We're now living by grace of God. The law of God is in our heart. At ang law na yon, yung po ang magkukonvict sa atin para turuan tayong lumakad sa tamang buhay. Hindi na tayo kailangang turuan pa ng sino kung saan tayo dapat lumakad. Kaya ang tanong sa atin, how many years na tayong Christian? Kung ilang taon na, dapat malago na tayo sa conviction, kaalaman ng batas sa atin. Yung gospel ni Christ, yung salita ni Christ, yun ang magtuturo sa atin ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, napakalaga po ang justification. Ganyan kadakila ang pagliligtas sa atin ng Diyos. Hindi gawa ng tao, hindi pagsisikap ng tao, hindi sa mga aktibidad ng reliyon tayo ay naliligtas at lumalago, kundi tanging biyaya ng Diyos. Justification ay biyaya ng Diyos. Kaya nga, pagdating po sa kay Martin Luther, nagsimula, ang justification natin is by faith alone. Wala pong ugnayan sa gawa, plano, isip ng tao. It is by faith alone. Kaya nga, sa diretsong pagpapaliwanag, we are justified by faith. Pero sa katotohanan, we are justified through faith. Faith cometh by, sa hearing natin, mayroong regeneration. Kaya pagdating sa regeneration, binigyan tayo ng dalawang biyaya to convert our life. What is that? Repentance and faith.
repentance natin, pinatawad tayo, pero hindi tayo dineclare as justified. Pero once na tayo po ay sumampalataya na sa ginawa ni Kristo, doon lang tayo justified. Kaya yung faith ay parang kamayan na tumatanggap sa biyaya ng Diyos. Hindi po sa ating pagsisikap, hindi sa ating mga activities, hindi sa ating pagpupunta sa misyon, hindi sa mga Bible studies, hindi sa mga banda, hindi tayo na-justify dan. Ito'y pawang gawa ng Diyos lamang. So napakalaga po na maunawaan natin ang ating pong foundation. At ang foundation natin, ito'y dinideklara ng 1689. Okay? So yung ating pong pananampalataya, nasa salita ng Diyos, na binuo ng 1689. Kaya nga kapag tayo po, naunawaan natin ang bawat lesson ng 1689, lumalago, tumatatag ang ating pananampalataya dahil lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa biyaya ng Diyos. Naunawaan ba? Kaya nga ang ating faith nakabatay sa number 1 lesson ng 1689, the Scripture. Scripture lamang tayo nangahawak sapagkat sa Scripture, dito natin makikilala kung sino ang Diyos, dito natin makikilala kung sino tayo sa harapan ng Diyos, dito natin makilala kung paano tayo maligtas o niligtas ng Diyos. Kaya nga, banal na kasulatan ang basis ng ating faith. At sa banal na kasulatan, ayon sa ating pananampalataya, naniniwala tayo ng banal na kasulatan nagtuturo tungkol sa, pangalawa, Diyos at Trinidad. At pagkatapos naniniwala tayo ng banal kasulatan, nagtuturo ng ikatlo. Ano yun? The decree of God. Pang-apat, the creation of God. Panglima, the providence of God. Pang-anim, the fall of man. Pampito, the covenant of God. Pang-walo, Christ the mediator. Pang-siyam? Ha? Free will of man. Free will of man. Kailan nagkakaroon ng free will of man? Alam natin, sa ating pag-aaral. So, alam na dapat ang summary ng tungkol sa free will of man. Then, pang-sampo, effectual calling. Bakit effectual calling? Kasi ang ating free will ay naging slave ng kasalanan. Ngayon, sa effectual calling, pang-11 ay justification. Okay. So, pag-aaring ganap. Ito po ngayon ang ating paksa. So, yung ating pag-aaring ganap, sinasampalatayan natin mula sa lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaya ang basis ng ating faith is not by emotion. It is not by intellectual knowledge, but by the truth we receive and understand from the Bible. Right? Hindi po sa turo-turo ng sinong tao. Ang basis ng ating faith is the truth of God ayon sa banal na kasulatan. Now, gaano kahalaga ngayon na tayo'y matuto tungkol sa justification? Justification ng Diyos ayon sa banal na kasulatan, hindi justification na ginagamit ng mga politics. Ginajustify ng kanilang mga ill-gotten wealth, ang kanilang mga korupsyon, ginajustify nila. Pero wala silang justify sa harapan ng Diyos. Kailangan nating malaman gaano kahalaga ito. Mayroong 4 na aspeto. 4 aspects na makapagbibigay sa atin ng liwanag sa doktrina ng ating kaligtasan through justification. Una, alamin natin ang unang aspeto. Anong masabi natin unang aspeto? The definition. Ang kahulugan po ng justification according sa ating lesson 11 sa 1689. So buksan natin lesson 11, paragraph 1 and 2. Ganito ang pagsabi.
Ang mabisa at makapangyarihang mga tinatawag ng Diyos ay kanya ring inaaring ganap na walang bayad. Hindi pa sila lubusang ginagawang matuwid nung sila'y mag-repent, ngunit sila'y pinatawad. Ngunit ipinatawad ang kanilang mga kasalanan. Then after na maipinatawad na, i-believe God at ibinibilang at tinatanggap silang matuwid. Kaya justification is by faith. Hindi po doon sa repentance. So pansinin natin, ang mga makasalanang na kay Kristo, bagamat hindi pa sila lubusang ginagawang matuwid, ay ipinatawad ang kanilang mga kasalanan at ibinibilang at tinatanggap silang matuwid dahil sa kanilang pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kung ating titignan ang Romans 3 verse 24 and Romans 8:30, ganito sa Romans 3:24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Now, gusto kong i-qualify ito. Sapagkat marami pong sasabi, ako'y naging mabuti dahil sa aking mga patutuo. Wala akong ginawang masama. Pero ang sabi rito, sila ngayon ay tinuturing na ganap sa kanyang biyaya lamang. Hindi sa gawa ng tao. Hindi sa pangangatwiran ng tao. Bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So, ang ating pong pagiging matuwid ay kaloob mula sa katubusan ni si Kristo. Hindi sa ating pagsisikap. Kaya sayang at kaiyahiya at kawawa yung mga nagpapapako sa krus. Yung mga nagpipinitensya. Kayo ba'y nagpipinitensya pa? Anong purpose ng inyong pagpipinitensya? Upang kayo maging ganap? Upang kayo mapunta sa langit? Itigil nyo na yan. Maaari tayong magpipinitensya dahil tayo po'y gustong mababa sa harapan ng Diyos. Dahil gusto nating talikuran ang ating mga dating kasalanan. Dahil gusto nating maging mabuti at sumunod sa Diyos. Pagpipinitensya, ibig sabihin, fasting. Yung pong layunin ng fasting. Talikuran ang dating kasalanan, magbago ng takbuhin sa buhay, magpakababa sa Diyos. So dito po, biyaya lamang ng Diyos. Then Romans 8:30, at yaong mga itinalaga niya, yung mga kinilala ng Diyos, chosen by God before the foundation of the world, at ito'y naka-predestined, itinalaga. Ang sabi dito, at yaong mga itinalaga niya, ay kanya namang tinawag, effectual calling. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap. At ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. So sino po ang nag-justify sa atin? Tanging Diyos lamang. Hindi ang judge, hindi ang sino mang tao ang nag-justify ng ating sarili, kundi ito po ay ang Diyos. Ginustify tayo, papanong paraan? Tinawag muna tayo effectual call. Tinawag tayo at upang mabago at tayo'y ituring na ganap. So, ang justification ay hindi nababatay sa anumang gawa pagsisikap ng tao. For all have sinned and fall short to the glory of God. Now, mayroon pong dalawang contrast dito, negative and positive. Dapat nating maunawaan ang dalawang ito. Sa negative po, ang ibig sabihin, hindi tayo inaaring ganap dahil tayo'y ginawan ng katwiran ni Kristo. Hindi tayo inaring ganap ng Diyos dahil ginawan tayo ng katwiran. Ang Diyos gumawa nito. Hindi ganon ang justification. Hindi rin tayo naging ganap dahil tayo po ay may pagbabagong asal o moral. Outward po yan. Outward reformation. Hindi rin tayo ginawang ganap dahil tayo'y ginawang banal. Now, sanctification, gawa ng Diyos sa puso ng tao. Totoo yan. But justification ay gawa ng Diyos in heaven. Andun po yung korte.
Yung korte po ng pagiging pag-aaring ganap ay mula sa Diyos sa langit, hindi po sa tao. In positive naman, sila'y inaring ganap dahil sila'y pinatawad at tinanggap bilang matuwid. Ganon pong ibig sabihin. Alinsunod po sa legal transaction doon sa langit, sa ginawa nila, sa hukuman nila doon, sa hukuman ng Diyos. Kaya ang isang kriminal ay diniklara na walang kasalanan kundi righteous. Sapagkat once na tayo sumampalatay kay Kristo, yung kanyang righteousness, yung kanyang active and passive obedience sa law and God, yun po ang ibinigay sa atin by imputation. Si Adan din, tayo nagkasala, tayo po ay nagdusa ng bunga ng kasalanan ni Adan by imputation. Ikinuwenta sa atin ang kasalanan ni Adan. Ngayon, kung hindi natin tayo naniniwala na tayo po ay kinuwentahan ng kasalanan ni Adan, hindi rin tayo maliligtas sapagkat ang kaligtasan natin ay ikinuwenta rin ng Jesucristo sa ating sarili. By imputation. Kaya nga, nung ikwenta ni Jesus ang kanyang righteousness sa atin, siya yung tumugon ng lahat ng kautusan, lahat ng kalooban ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ngayon sa kanyang mga mata sa bawat mananampalataya is the righteousness of Christ. At ang righteousness of Christ, walang mancha kahit gaano. Kaya, there is now no therefore condemnation to those who are in Christ. Ganun po katindi ang justification. Pero hindi ito yung sinasabing once saved, always saved. Sapagkat yung salitang once saved, always saved, sinasabi nila, pero pwede ka nang mamuhay tulad ng pamumuhay ng demonyo. Now, mayroon tayong preservation and perseverance. Once you are saved, you're justified, talagang mamuhay ka sa katwiran. Babagsak ka man, babangon muli. Why? Because mayroon pong preservation ng God. Mayroong confluence. Ibig sabihin, Philippians 2:13, na gawa ng tao at gawa ng Diyos nagkakasama sa isang ligtas. Kaya lahat ng ating ginagawa ay mabuti sa harapan ng Diyos. Hindi tayo makapag-persevere kung walang preservation ng God sa ating buhay. Kaya marami mga tao nagpupumilit magbago ng kanilang buhay. Outward reformation lang yon, but walang inward regeneration. Kaya marami nag-fail. Kunwari Kristiyano sila for so many years, 20 years. Pero pagdating po sa takdang panahon, bumabagsak. Tumitigil. Why? Wala silang totoong perseverance. Walang preservation ng Diyos o maalalay sa kanila. Kaya nga, ang isang kriminal declared as righteous in the sight of God. Hindi ito tulad ng isang pardon criminal na may record pa rin. Hanggang ngayon, ewan ko lang kung may record pa ako sa NBI. Kasi may kasabihan, after 10 years, burado na raw. Ewan ko. Ganyan po ang korte ng lupa. Pero ang korte ng Diyos, malinis ka. Malinis ka. Pero ibig sabihin, hindi ka babagsak sa kasalanan. Bakit? Mayroon pa tayong remaining sin. Okay. So, naunawaan natin. So, in justification, burado lahat ng ating kasalanan. Like for example, Psalms 32, verse 1 and 2. Psalms 32, verse 1 and 2. Ganito ang sabi. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway nang ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Even God, hindi siya makapag-judge sa atin as wicked at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Pero hindi nangangulugan na tayo po ay perpekto sapagkat naroon pa tayo sa ating remaining sin. Pero sa mata ng Diyos, ganun ka katindi, mga kapatid. Kaya wag mong basta maliitin ang kaligtasan mo, ang iyong justification.
na parang binabaliwala. Dapat lumago tayo sa doktrina, sa kaalaman ng salita ng Panginoon para hindi na tayo makarinig ng utos ng mga legalismo. Bawal yan. Masama yan. Hindi mo dapat gawin yan. But sa iyong espiritu, ang espiritu mo ang nagko-convict ng iyong sariling espiritu na mali ang ginagawa natin at hindi tayo alipin ng batas ng tao. Kaya nga ang kapatawaran po, ito po ay nakalink doon sa justification. Justification by faith alone. So paano po nagawa ang pag-aaring ganap po ang justification? Sa negatibo, sa ating pong lesson 11, paragraph 4, ganito ang sabi. Ang katuwiran na itinuring sa kanila ay hindi ang kanilang pananampalataya, kundi tinanggap natin ayon sa pananampalataya. Pero yung ating pananampalataya, hindi yan ang nag-aaring ganap sa atin. May sinasabi, we are saved by faith. But faith cannot save you because Jesus Christ is the Savior. Faith po ang tumatanggap kay Jesus Christ. Pero sa Bible po, dinidirekta yan. You are saved by faith. Kaya nga sige, gawin mo mabuti lahat. Magministeryo ka, gawin mo lahat para ikaw ay maligtas. Maling interpretation. Walang ibang paraan para matanggap natin ang kaligtasan is by faith alone. Pero ang ating Savior is Christ alone. Kaya dapat nating unawayan yan. Ang katwiran na itinuring sa kanila ay hindi ang kanilang pananampalataya, ni hindi ang gawa ng pagsampalataya. See? Ang pagsampalataya, hindi pa rin yun ang pagiging kaligtasan natin. Yung action natin pagsampalataya. Maraming naliligaw dyan. Ang sabi, ni anumang pagsunod sa salita ng Diyos. Sila ay inaring ganap ng lubusan dahil lamang sa katuwiran ni Kristo na ibinilang ng Diyos sa kanila. Ibinibilang sa kanila ang tumatalimang pagsunod ni Kristo sa buong kautusan ng Diyos at ang tumatanggap na pagsunod niya sa kanyang kamatayan. Yaong mga inaring ganap ay silang tumatanggap at nananalig sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang katwiran. Ito ay hindi sa kanilang sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Malinaw ba mga kapatid? Ng kaligtasan natin, ang pagiging matuwid natin, hindi sa ating mga gawang pananampalataya. Hindi rin yung ating pananampalataya. Hindi rin yung ating pagsampalataya sa Kanya, kundi sa katwiran ni Kristo. Tanging ang tagapagligtas ay si Kristo. Kaya nga, ito yung ang panggulo sa interview paano ka naligtas? Sumampalataya ako, pastor So, anong nangyari ngayon? Sinong sumampalataya? Siya. Ano yung panampalataya niya? Tagakaligtasan? Mali. Kailangan maging malinaw tayo when it comes to salvation. Sapagkat kung hindi tayo malinaw doon, hindi rin malinaw ang lakad natin bilang Kristiyano. Paano ka naligtas? Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya ang pumulit sa ating kasalanan. Then, yun ang aking sinampalatayan. Yan ang katotohanan. Sumampalataya kay Jesus sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan, na siyang pumalit sa iyong kaparusahan sa impyerno. At ikay sumampalataya sa ganon. Yun. You believe in the person and the works of Christ. So yung belief na yon, yun yung kamay na tinanggap natin. Hindi yung belief na yon ang makapagliligtas sa iyo. Kundi, yung belief na yon ang makakatanggap ng kaligtasan mo kay Kristo. Dapat maging malinaw yan. Kasi mayroon tayong may pagmamalaki kapag sumampalataya ako tsaka may sipag ako. Nan lahat ng ministry sa church, ginagawa ko. Kaya, mahiya naman ng Panginoon kung di niya ako iligtas.
Mali. Right? So, paano nagawa? Sa negatibo, hindi sa kanilang faith, ni sa kanilang gawa ng pananampalataya, kaya wala sa tao ang lahat ng dahilan para siya'y maligtas. Sa positibo, kundi sila'y ibinilang o isinalin sa kanila ang katwiran ng Kristo, ang active and positive obedience. At sila'y nagiging masunurin. Tandaan yung message ni Pastor RJ kay Bartimeo? After na i-declared si Bartimeo, receive your sight. Ikaw ay iniligtas ng iyong panampalataya. Direct yun eh. Ang tanong doon, yung pananampalataya ba per se ni Bartimeo ang nakapagligtas? Hindi. Yung kung sino yung sinampalataya niya, iniligtas ka sa iyong pananampalataya. Sino ang sinampalataya ni Bartimeo? Si Jesus Christ. Anong ma-declare siya na ligtas na? Anong makita natin kay Bartimeo? Si Bartimeo ay sumunod sa Panginoon na nagpupuri at sumasamba. Yun po yung katotohanan ng isang taong naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumusunod talaga. He will persevere unto the end. Perseverance of saints. Yun po yung isang aspeto ng kaligtasan ng tao. So ngayon ang tao ay tinawag, effectually called. Ibig sabihin, siya po ay na-regenerate na. Ipinanganak na siyang muli. Ano ang unang-una niyang natanggap na biyaya sa regeneration? Repentance and faith. Repentance of faith, ito yung bunga ng regeneration na siya namang gagawa sa atin para tayo po ay nasa conversion. Magsisisi tayo ng ating mga kasalanan. Repentance unto life, habang buhay. At believing Christ unto life. Believe Christ. Kaya dahil sa ginawang yon, dineclared siya as justified. Justified. Matatanggap ba ito ng mga kung sinong tao lamang, ang justification? Basahin natin muli ang ating Lesson 11, paragraph 1. Ganito ang sabi, ang mabisa at makapangyarihang mga tinatawag ng Diyos ay kanya ring inaaring ganap na walang bayad. Sino yung nakakatanggap ng justification? Pag-aaring ganap? Only those who are effectually called by God. At sino yung mga tinawag? Anong mangyayari sa kanila? Ezekiel chapter 36 verse 26. Papalitan ko kayo ng bagong puso. Aalisin ko ang bato niyong puso, bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at kayo'y palalakarin ko. Meron ka ng enablement to obey God ayon sa kanyang kautusan. At iingatan ninyo ang aking salita habang buhay. So hindi ito tinatanggap kung kani-kanino lang, I believe in God, I believe in Christ. Naniwala naman ako. Marami na akong alam. Sa Bible study, marami na akong alam. Pero hanggat wala po ang inward calling, effectual calling ng God sa iyong puso, mananatili ka lang sa outward calling. Punong-puno ka ng intellectual sa Bible. Marami kang alam tungkol sa Diyos, pero hindi ka pa kilala ng Diyos. Sapagkat wala kang totoong inward calling. Paano ko mati-check yan, Pastor? Well, nagbigay po ang Diyos ng kasangkapan para matanggap mo yan. That is common grace. What is that? Pray. Pray.
Ibinigay sa mga mananampalataya ang panalangin na Panginoon na gumawa ang iyo pong banal na salita. Ang salita ninyo, yung Espiritu, naway magbigay ng bagong buhay sa akin. Yun po yun eh. Hindi po altar call. Hindi sa anumang panawagan ng tao. So mga kapatid, ano ang resulta ng effectual calling? Ikaw ay binabago. Ikaw ay nako-convert dahil ipinanganak kang muli sa Espiritu. So ang kapanganakang muli, maraming nagsasabi, para ma-born again ka, magbago ka na. Magbago ka na ng buhay mo. Mangako ngayon New Year's resolution, nang sa ganun ma-born again ka. Anong nauna, pagbabago o born again? Pagaya tuloy ako eh. Siyempre, kailangan ipanganak ka muli. Anong nauna? Kapanganakan ng bata o paglakad ng bata? Kapanganakan muna. Anong una? Sumampalataya ka para ma-born again? O ma-born again ka para sumampalataya? Ma-born again dapat. Sapagat ang gift po ng pagiging born again ay repentance and faith. Mga kapatid. Kaya lahat po ng ating tiwala, lahat ng biyaya natin, nakadepende lang sa Diyos. Wala sa atin. Tumatanggap lang tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga, dahil sa ating pong pansamantalang pagtatapos, mga kapatid, dahil sa biyayang pananampalataya at repentance na tinanggap ng mga effectually called, mayroon na silang responsibilidad. Doon pala magsisimula ang responsibilidad natin bilang ipinanganak na muli. Doon pa lang tayo gumawa ng gumawa para sa ating kabubuti, gumawa ng katwiran, gumawa ng kalooban ng Diyos, magsisi, sumampalataya, magsisi, sumampalataya. Yan po ang ating responsibilidad. Hindi po naunang responsibilidad para tayo maligtas. Kundi tayo po'y naligtas at gagawin ng responsibilidad. Book of Romans, nananawagan si Pablo pagdating sa kaligtasan, by faith alone. Book of James, nananawagan, kayong mga naligtas na, isagawa ninyo ang inyong pananampalataya. Hindi po yan magkontra. Before, si Martin Luther, ayaw niyang tanggipin ng James sapagkat si Martin Luther believed justification is by faith alone. Pero dito kay James kasi ma-justify ka sa iyong work. Dahil mayroon kang totoong pananampalataya. Pero hindi po yun nagkahalo. Sa buhay din natin, hindi ka mapapawalang sala dahil nagiging masunurin ka sa Diyos. Kundi, dahil ika'y masunurin na sa Diyos, dahil ika'y pinagpala na, o naligtas na, ikaw ay nagiging masunurin sa Diyos. So yun pa lang po yung una nating meaning pa lamang ng justification. Lord willing po, continue natin next Sunday. Meron po kayong nais linawin. Tanong. Marami pong kalalakihan dito na maaaring sumagot. Pastor RG, sasagot. Yung ating mga scholar dito, si Daniel, sasagot. Meron kayong tanong? Malinaw ba ito? So bilang Kristiyano, ano man ang ating gift, pagyamanin natin. Huwag nating hangarin ng iba. Kailangan wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Ito'y tinanggap lamang natin ng Diyos. Lahat ng sukat ng pananampalatayang nasa atin, pagyamanin natin. Huwag natin abutin o pilitin yung gift ng iba. Amen? Tayo manalangin, mga kapatid.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa kaliwanagan po ng iyo pong pagpapahayag sa aming kalagitnaan tungkol po sa inyong pag-aaring ganap sa isang makasalanang tulad namin, tulad ko at tulad ng mga kapwa ko, kapatiran. Lord, wala kaming may pagmamalaki sa inyo. Kami na buhay lamang sa iyo pong dakilang kahabagan. At ang dakilang kahabagan na yan, Panginoon, ay inyo pong isa kinatuparan sa pamagitan ng pasakit kay Kristo at kanyang muling pagkabuhay upang ang aming kapanganakang muli ay nababatay sa muling pagkabuhay ni Kristo na mayroong katiyakan. Nawa po, ito po ang magbaba ng aming pong mga sarili. Wala pong mataas sa iyo pong iglesia, ano man ang kanilang pinag-aralan. Wala mang pinag-aralan, pantay kami na namumuhay at tumanggap ng biyaya ninyo. Ngunit gamitin nyo kami effectively sa mga gifts, sa mga kaloob ninyo, sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob nyo sa amin, hindi para sa aming kapurihan, kundi para sa iyong kapurihan. Nawa mahayag po ang pagkaaring ganap ninyo sa amin sa pagganap namin ng aming buhay at katungkulan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.